Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb sa bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Propeta Elias ay nawawala na ng pag-asa. Akala niya matagumpay na siya. Napatunayan na niya sa harap ng haring si Akas at ng mga tao na si Yahweh ang tunay na Diyos. Si Yahweh ay nagpadala ng apoy sa bundok ng Carmelo upang laplapin ang alay ni Elias habang walang nangyari sa mga dasal at sayaw ng 400 propeta ng Baal. Walang apoy na dumating na galing kay Baal. Pinatunayan ni Elias na huwad ang mga propetang ito at silang lahat ay pinatay niya. Matagumpay siya. Pero nagalit ang rehinang si Jezebel at nangakong ipapapatay siya. Kaya dali-dali siyang tumakas at lumakad ng 40 araw papunta sa bundok ng Horeb upang doon magsumbong at magreklamo kay Yahweh. Nagantay siya kay Yahweh sa isang yungib ng bundok. Noong panahon ni Moises, na mga 500 taon nang nakaraan, doon din si Moises pumunta sa Horeb na kilala noong bundok ng Sinai upang makipagtagpo sa Diyos at upang kunin ang 10 utos, ang batas niya. Kaya sa bundok na ito ay gusto rin ni Elias na makipagtagpo sa Diyos. Pero kakaiba ang pagdating ng Diyos sa kanya kaysa kay Moises. Noong panahon ni Moises, dumating ang Diyos sa gitna ng malakas na usok at hangin, na may malakas na kidlat, kulog, lindol at apoy. Para yung isang nakakatakot na volcanic eruption. Doon naranasan ng Israel ang Diyos na makapangyarihan. Noong panahon ni Elias, ang Diyos ay wala sa malakas na hangin, o sa apoy, o sa lindol. Umihip ang mahinahon na hangin. Lumabas ang propeta sa yungib at doon niya nakatagpo ang Panginoong Diyos. Nagsumbong siya sa Diyos at doon din siya binigyan ng instructions kung ano ang gagawin niya pagbalik niya sa kanyang bayan sa Israel. Ang Diyos natin ay hindi malihim. Kung gusto nating tagpuin siya, nandiyan siya. Pero kailangan nating puntahan ang Diyos. Kaya lumakad si Elias ng 40 araw papunta sa bundok ng Horeb. God does not show Himself only through power. Dumating siya sa banayad na paraan. Ang ating panahon ngayon, maaaring matagpuan natin ang Diyos sa tahimik na simbahan, sa tahimik na kalikasan sa bundok o sa tabi ng dagat. Sa ating meditation, nararamdaman natin na malapit ang Diyos sa atin. Bigyan natin siya ng panahon.
Huwag tayong magmadali. Nagpaparamdam din siya sa katahimikan ng ating kwarto o ng ating higaan. Tagpuin natin ang ating Diyos. Panginoon, ibig ko makipagtagpo sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Halika, O Diyos, at magsalita ka sa akin. Speak, Lord. Your servant is listening.